Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa zodiac sign na Scorpio. Lola Baby po nagpapakilala. Scorpio with the water elements. Bibigyan ko po kayo ng reading. Simula po ito bukas, okay? Sunday, 23 hanggang 31 na po. Salamat po ng marami. Simulan natin, tingnan natin ang overall energy para sa mga Scorpio. November, okay? So, nakita ko dito this coming November ko ano man yan, ha? Okay. So, naririto ang tinatawag Lily, spiritual love. Okay, baka naman sa November, makikita mo na, makikilala mo na soulmate mo, di ba? Baka naman mag-aasawa ka na. Or tinatawag proposal, di ba? Funnel, period of frustration, lessons to be learned. Yan ha, yan. It's like tinatawag ay problema, di ba? May frustrations, di ba? Yan, and lessons to be learned. Yan ha. May, yan. No, maaring nung nakaraang May or sa susunod na month of May, kung ano man yan ha. Okay. Tingnan natin. Ladder, climbing toward success. Yan ha. It's about, siguro gusto mo magkaroon ng success sa business mo, sa love romance mo, di ba? Sa pamemera mo. Yan. Feather. Someone you know is undependable and insincere. Yan. So, maaari sabihin natin, disappointed kayo. It's like siya lang inaasahan mo, di ba? Pagkatapos the outcome is hindi pa nakakatuwa. Okay? So, let's see. Sandali lang. Isa na lang. Clouds, temporary problems daw po. Okay? Yan. Tingnan natin. Scorpio with the water elements. Let's say your career, di ba? Ano bang inyong profession? Nurses, dentists, engineers, architect, di ba? Doctors, teachers, di ba? Bankero, nasa bank, di ba? Or maaari sabihin natin OFW kayo, nasa buy and sell kayo, di ba? Yan, maaring sabihin natin nasa real estate, di ba? Sasakyan, nagbebenta sasakyan, di ba? Baka may business kayo or family business, baka meron kayong may investment, di ba? Maaring sabihin natin meron kayong social platform, di ba? It's about kung meron bagang increase, di ba, sa inyong tinatawag na social platform, di ba? Maaring cryptocurrency, whatever, tingnan natin, okay? Basta ito may kinalaman sa pangkabuhayan. Okay? So, meron ditong, it's like, ano po ha? Yan, nasa career tayo ha? Ibig sabihin nito may magbabalik, di ba, na problema. Yan o. Kaya dito kita nyo, magkakaroon ng tinatawag temporary problems. Kasi narinig si kamatayan. Magbabalik na problema. Yan ha. So it's like sabihin na nating narito, it's like pakikipagtunggali. Di ba? Yan. Okay? Yan. Maaaring sabihin na nating exchange of words. Di ba? Yan. Kasi dito, narito ha. Yan. So, yan. So, meron ditong tinatawag na, so be very, very careful about your words kasi meron ditong tinatawag na someone you know is undependable and insincere. Sa trabaho ito ha, yan. Ibig sabihin nito, yung tinatawag, huwag kayong basta magsasalita dahil kasi yung pinakikwentuhan ninyo, may mga kaibigan din yan, may mga peers din sila, di ba? Better you shut up your mouth, di ba? Kasi kung minsan akala natin best friend natin, kahit best friend natin, kahit mga pinsan natin, di ba? Kahit close sa atin, kahit boss natin, never, okay? Kasi kumbaga dito, yung tinatawag, kahit sabi mo pang, nakasip ang aking bunganga, hindi. May mga groups of peers, may mga peers ang mga yan, di ba? Yung tinatawag, pwedeng pag-istoryahan, pwedeng mabukarkar, kaya kita mo, di ba? Yan. Pag hindi ka maingat sa iyong pagsasalita, pwede kang, ito yung tinatawag, ikapahamak mo, di ba? Yan. Kaya dito kita mo, oh.
'di ba? It's like may babalik, 'di ba? Yan. Meron tinatawag, maaring sabihin natin dati mo na itong nakaaway sa trabaho. It's like tinatawag na baka ikay sabihin natin sparring tayo, magsuntukan tayo kasi ito ha, kita naman ninyo. So ingat-ingat ha. Maganda na yung tahimik. So let's see your tinatawag na love romance. Maaring kayo may asawa or diborsyado or mga byuda or single, 'di ba? Kung ano man ang status ninyo. Okay? Baka naman may mga syuta-syuta lang, 'di ba? So meron ditong tinatawag na the Three of Cups. Ibig sabihin nito, nakatagpo na siya. 'Di ba? It's like announcement sa mga kaibigan, sa mga relatives, kapatids. May natagpuan na siyang soulmate. Yan ha. Okay, so congrats. Yan. So, ibig sabihin nitong tinatawag, from the Three of Cups to the Four of Wands, ito yung tinatawag proposal, announcement. Maari ito sabihin na natin ikakasal na. Diba? Yan. Mamamanhikan. There is a celebration. Maari sabihin na natin ikakalat na. It's like tinatawag magpapakilanlanan na. Diba? Mga biyanan, pamilya. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag the King of Pentacles, lalagay na siya sa tahimik. Diba? Yan. Lalagay na siya sa tahimik. Yan ha. So kaya nga dito narito yung the Fool, di ba? Ito yung tinatawag, sana ito is hindi pa niya alam, di ba? It's like sana ito yung tinatawag pangmatagalan na. Okay? Pangmatagalang relationship, di ba? Umaasa siya. Kaya nga the Fool number 0, di ba? Yan. Sana hindi siya nagkamali sa kanyang tinatawag na inibig o pinakasalan, di ba? So meron dito tinatawag magsa-settle down na, magpapamilya na siya ha. Gusto na yang lumagay sa tahimik. So tingnan natin ng tinatawag family, kasama na ang friends, relatives, cousins, neighbors, di ba? Kasi pwede kasama sa trabaho, kasi naman yan, di ba? Society, communities, di ba? So narito ang tinatawag na the Knight of Pentacles, di ba? Yan. So, it's like tinatawag dito. Sandali lang ha. Ibig sabihin nito, maaring ito yung tinatawag. Tingnan mo ha, marami kayong nababasa sa inyong tinatawag na mobile. 'Di ba? It's like hihingi ng pabor. Yan ha. Ito kasi, 'di ba? Kita mo yung Four of Wands, di ba? So, ibig sabihin ng Four of Wands na ito, kung sino itong mga kausap ninyo, maaring ikaw ang hihingi ng pabor o sila ang hihingi ng pabor. Yan ha, it's like tinatawag, it's like imimit mo, di ba? It's like heart to heart talk. Alam mo, best friend, wala akong pira pa utang. Di ba yan, no? Kasi meron silang tinatawag na anong tawag dito, 'di ba? Basta nag-message, 'di ba? It's like nahingi ng pabor, 'di ba? Yan oh. So ibig sabihin nito, yung tinatawag magkikita. It's like tinatawag siguro kapatid mo 'yan, siguro kaibigan mo 'yan, kung sino man 'yan, pinsan mo, relatives mo, magulang mo, 'di ba? Kumbaga dito yung tinatawag katapatan mo na. Okay? Kaya dito naririto ang tinatawag the Three of Wands. So ibig sabihin nito, sana mapagbigyan sila, 'di ba? So either ikaw ito or sila ito, 'di ba? Yan, ibig sabihin nito, yung kanilang sinabi, once na ina-for nila, sinabi nila, naghihintay sila na sila is mapapagbigyan, 'di ba? So ibig sabihin nito, maaring mapapagbigyan sapagkat nakikita mo yung tinatawag sailing boat in the horizon, nakita na, 'di ba? So mapapagbigyan kung kayo man ito, 'di ba? It's like pautangin mo naman ako kapatid ko, 'di ba? Yan. So ibig sabihin nito, tinatawag na ito na, kay malapit na mapagbigyan. O baka naman sila, 'di ba? O Scorpio, pautang naman, ibig sabihin niya na diyan na, 'di ba? The help is there na. Okay? So ibig sabihin nito, mapapagbigyan, 'di ba? So, baka naman hindi utang, baka naman hihingi lang ng advice, 'di ba? Whatever. 'Yun lang pumasok sa isip ko. Tingnan natin kung may success saan mang areas sa buhay ninyo, ha? Since lumabas dito ang tinatawag the lovers, okay? Okay. So, sandali ha. So, ang nakikita ko dito is ganito. Okay? Yan. Whatever is this, di ba?
Ibig sabihin nito, since kahapon, 'di ba, yung tinatawag na bumagsak ang Saturn sa pagitan ng Venus and Libra, 'di ba? So whatever is this, 'di ba? Ibig sabihin nito, yaan the lovers. Ibig sabihin nito either magiging unsuccessful or tinatawag na walang pagkakaintindihan, hindi magkakaintindihan, 'di ba? It's like tinatawag hindi mag-aano, walang, it's like ano tawag dito? Walang it's like hindi magkakasundo. Yan ha. So kung ano man ito, 'di ba? Yan. Kasi ito'y the lovers and the devil. Saan mang area sa buhay niyo ito, ha? Ibig sabihin nito yung tinatawag, hindi sila magkakasundo. Or yung tinatawag na kailangang, kaya the devils, di ba? Kailangang, halimbawa sabihin natin, ibaba na yung ego, ibaba na yung pride. Yun din ha, okay? Kumbaga dito, para sila is magkaintindihan, maglast ang kanilang relationship sa career man ninyo ito, sa labromas man ninyo ito, sa family, sa mga friends, di ba, sa mga kapatid, pinsan, relatives, kung saan man ito. Ibig sabihin nito yung tinatawag, ibaba na, it's like tinatawag na, alisin na yung sangga, di ba, alisin na, yan ha, para magkaroon dito ng tinatawag na celebration, 'di ba? Yaan. So 'yan ang nakikita ko ha. Dahil kasi narito yung tinatawag, it's like pag nagpangharap, pareho lang silang ma-pride, mataas ang ego, 'di ba? Kaya ito, ibig sabihin nito, tinatawag, alisin na ito, it's like tinatawag mga old wounds, old galit, o kung ano man ito, the past, because the skeleton is coming back, 'di ba? Yaan. So ibig sabihin nito, yung tinatawag na alisin na, 'di ba? Yaan. Kung ano itong nangyari, especially from the past, di ba? Yan. Para magkaroon dito ng tinatawag celebration. Kita mo, double confirmation and celebration, di ba? Yan. So, okay. So, meron ditong tinatawag na, it's like, hindi na siya, ito yung tinatawag na, di ba? Yan. Sabihin na nating, kung may mga tinatawag na disappointments, 'di ba, pagkalungkot, 'di ba, it's like tinatawag na hindi magandang nangyari from the past, 'di ba? So ibig sabihin nito, yung tinatawag na once this person left, 'di ba, wala na, there is no turning back. Wala nang balikan, 'di ba? Maaring energy mo ito or energy nila, 'di ba? Yan Kasi dito, 'di ba? Ito yung tinatawag na once na the past, halimbawa kung magbalik, let's say bumalik, 'di ba? There is a tendency na magbalik kasi meron dito, it's like they are still thinking, okay, this person. But this person, ibig sabihin nito, yung tinatawag na lesson learned. Natuto na sila sa kanilang na-experience from the past. Diba? Yan. So, ibig sabihin nito, hindi itong relationship na ito, kung ito'y magkakabalikan, hindi rin, di ba? Hindi rin magiging fruition, hindi rin magiging abundance kasi narinig ang the devil, di ba? So, ibig sabihin nito, for some of you here, di ba? Kung ano man ito, di ba? Yan. Meron dito, di ba? Kaya ito'y the fool, okay? It's like, hanggang ngayon, umaasa ka pa rin, di ba? Umaasa, kailan ito darating? Kailan ito magmamaterialize, di ba? Kailan mo ito mahawakan? Pwedeng pera, pwedeng negosyo, pwedeng mana, pwedeng pag-ibig, pwedeng materials, di ba? O yan, kailan mo mahahawakan, 'di ba? Yan. Ano namang ibig sabihin nito? 'Di ba? Pag sinabi mong the seven of wands, 'di ba? So ibig sabihin nito yung tinatawag kasi narito ang the knight of swords, 'di ba? It's like pinipilit mo hangga't maaari, ayaw mo siyang makatagpo ng landas, 'di ba? Or halimbawa sabihin na nating kung siya man is makikita mo, 'di ba? Ibig sabihin nito, it's like dadadmahin mo na lang siya. Diba? Yan. Dadadmahin mo na lang siya. Okay? So, ibig sabihin nito yung tinatawag na ayaw mo na siya makausap. Diba? Yan. Dahil merong
merong nakalipas, 'di ba? Yan kaya narito yung tinatawag si kamatayan. May nakalipas, 'di ba? Kaya dito ibig sabihin nito, halimbawa gusto makipag-usap, hangga't maaari ayaw mo, 'di ba? Ayaw mong ibalik ang nakaraan, 'di ba? Kasi lalo ka lang maiiyamot, 'di ba? Yan. Okay, kung sino man ito, it's like merong sabihin na natin baka ikaw or siya, 'di ba, gustong makilala ka. It's like attractive sa iyo, attractive ka sa kanya. Or maaaring ikaw attractive ka sa kanya, gusto mo siyang makilala, 'di ba? Yan. Okay? So ibig sabihin nito, maaaring sabihin na nating natatakot ka, 'di ba? Kung ano man love relationship, natatakot ka na malaman nila about your past, 'di ba? What happened to your past, 'di ba? Kaya dito hangga't maaari, ina-avoid mo ito na ito is mabungkar, 'di ba? It's like tinatawag, anong pangalan mo? Ay, ano nangyari sa relationship mo? Bakit kayo nag-away? Ba't kayo nagkahiwalay, 'di ba? Kasi meron ditong the devil. Kaya dito hangga't as much as possible, ayaw mo itong ibubungkat. Is parang sinasabi mong, ay naku ha, wag na nating pag-usapan yung nakalipas ko, 'di ba? Wag na nating pag-usapan yung nakalipas ko, 'di ba? Yan. Kumbaga dito, oo kaga o hindi. O yung kumbaga dito gusto mo lang malaman yung nakalipas ko, 'di ba? Kaya dito nakikita mo, 'di ba? Yaan. Okay? Oo. It's like ayaw mo nang pag-uusapan nakalipas, 'di ba? Kung halimbawa papasok ka sa relationship, 'di ba? Yaan. So ito yung tinatawag na kung ano man ang nangyari from the past, 'di ba? Yaan. Yaan. Kumbaga dito lesson learned na sa iyo. So ibig sabihin nito yung tinatawag na ayaw mo nang pag-usapan, 'di ba? Kumbaga dito, ako gay iibigin mo o inuusyuso mo pa, iniimbestigahan mo pa yung nakalipas ko, maaring nakalipas sa iyong career, nakalipas sa iyong trabaho, bakit ka napaalis sa employer mo, something like that, di ba? Or ba't ka gayaan, ba't ka napahiwalay sa asawa mo, kumbaga dito, di ba? It's about tinatawag mga kahinaan, 'di ba? From the past. It's between you and them, 'di ba? Yan. So maaring for some of you nagsusumikap ka, 'di ba? Nagsusumikap ka na mabago ang iyong buhay, 'di ba? Yan. Kumbaga dito para naman ikaw is yumaman, 'di ba? Maipagmalaki mo, masabi mo, 'di ba? Yan. Kumbaga dito yung tinatawag, abay gaganyan-ganyan ako, gaganyan-ganyan lang ako. Pero kumbaga dito siya po, 'di ba? I made it, 'di ba? Yan no. It's like gaganyan-ganyan lang ako, 'di ba? Pero hindi ko it's like sinasabi mong hindi ko mapaniwalaang yayaman din pala ako, 'di ba? Kumbaga dito yung tinatawag masipag lang ako, 'di ba? Thank you very much.